Amen. Isang maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isang naririto na sa kaninang mga tahanan at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay sapagkat tunay po na napakabuti niya po sa ating mga buhay. Mula noon hanggang ngayon, nararanasan po natin ang kabutihan ng ating Diyos na buhay. Batiin nga po natin ang ating mga katabi. Advance Merry Christmas, kapatid! Amen! Sa darating pong Kapaskuhan, patuloy po nating alalahanin kung gaano po naging mabuti at tapat ang ating Diyos na buhay sa ating mga buhay na kailanman hindi niya po tayo pinagkulang, bagkus sapat ang kanyang biyaya para sa ating mga pangangailangan. Amen po ba doon? Ngayon taon po, napatunayan po natin that this church is a house of answered prayer. Marami pong sinagot na panalangin ng ating Diyos na buhay at hindi po matatapos ang taon na ito na hindi po sasagutin ng ating Diyos na buhay ang ating mga panalangin. Kaya po sa oras na to, ibalik po natin ang the best na papuri, the best na pasasalamat para sa ating Diyos na buhay. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo at pangungunahan po tayo ni Brother First sa opening prayer at ng worship team. Lord, sa umaga po nito, alalahanin po natin yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Tunay nga na sa bawat araw yung pag-ibig niya ay palaging sariwa at sa bawat araw nararanasan natin yung kanyang sandulang biyaya. Kaya tayo po ay umawit sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Di mo, Panginoon, nakilanghan sa buhay
Jesus, hallelujah, hallelujah, Panginoon. Tanging sa iyo lamang, Ama, nararapat ang pasasalamat namin, Panginoon. Salamat, Ama, sa umagang ito, Panginoon. Idinako mo ang aming mga pangyapak sa lugar ito, Panginoon, Lord, upang magpuri, magpasalamat sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, salamat sa mga biyaya mo, sa mga pagpapala mo, Panginoon. Sa kalakasan, Panginoon, sa kagalingan, Panginoon, ng lahat na may sakit, Panginoon. Lord, salamat, salamat. Kulang ang aming mga labi, Panginoon, upang sabihin sa iyo, Panginoon, na salamat, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, marami ka pang gagawin, Panginoon, na ibibigay sa amin, Panginoon. Lord, basta't manatili lang kami, Panginoon, sa iyo. Kaya, Lord, salamat, salamat sa isang linggo, Panginoon, na nagdaan. Sa isang taon, Panginoon, na ibinigay mo sa amin ang kalakasan, ang kagalingan, Panginoon. Lord, salamat, salamat sa lahat ng bagay, Panginoon, na natatamasa namin sa bawat araw, Panginoon. Sa bawat taon, Panginoon, na aming buhay, Panginoon. Lord, salamat, salamat, Panginoon. Binibigyan mo pa kami, Panginoon, ng pagkakataon na kami ay magsisi sa aming mga kasalanan, Panginoon. Na kami manumbalik sa init ng pag-ibig namin sa iyo, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, ang iyong kamay ay hindi maiksi upang kami abutin. At ang iyong tainga ay hindi barado upang kami ay pakinggan. Kaya, Lord, sa umagang ito, patuloy kami nagpapakumbaba, lumalapit sa iyo, Ama, at humihingi ng kapatawaran. Lord, kung ano man ang naming naisip, nasabi o nagawa, Panginoon, na hindi ka lugod-lugod sa iyong harapan, Lord, patawarin mo pa kami sa aming mga nagawa, Panginoon. Marami kami pagkukulang, Ama. Hindi kami perpekto, pero nandiyan ka pa rin, Ama, na kami binibigyan mo ang pagkakataon upang kami magsisi sa aming mga kasalanan. Lord, salamat, salamat sa patawaran ng aming mga kasalanan. At Lord, nagpapatawad din kami sa mga nagkakasala sa amin. Lord, sa umagang ito, tinataas ko, Panginoon, ang aming gawain, Panginoon, na ikaw ang manguna, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, ang lahat ng magpapaawit, Panginoon, ang magtutugtog, Panginoon, Lord, ang magmemensahe, Panginoon, langisan mo ang kanyang mga labi, Panginoon. Ilagay mo lamang siya sa iyong likuran, Ama, at lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay ikaw lamang ang kanyang maitaas. Ikaw ang kanyang maparangalan sa umagang ito, Panginoon. Gamitin mo lamang siyang bibig, Panginoon, upang lahat ng lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, ay kaluluwati ng bawat isa, Panginoon. Aki kalalago ng iyong iglesia, Panginoon. Upang marami pang tao ang makapanginig ng iyong salita, Panginoon. Ganon din, Lord, sa aming mga kapatid na nasa live stream, Panginoon. Lord, ikaw pa rin. Ikaw din ang magpala sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Lord, salamat, salamat. Alam namin, Panginoon, sa umagang ito ay kumikilos ka na, Panginoon. Dalangin din namin, Ama, sa umagang ito, Panginoon, patuloy na ikaw magbigay ng pagkapala sa bawat isa, Panginoon, sa lahat ng sa mga trabaho, Panginoon, sa pagsasaka, Panginoon, sa paghahalaman, Panginoon, Lord. Dalangin namin, Ama, patuloy na ikaw magpapala sa bawat isa. Lord, ang mga biyaya na ito, Panginoon, ang nagsisilbing kalakasan namin, Panginoon. Yes, Jesus, alam namin, Ama, sa umagang ito, Panginoon, patuloy mong pagpapalain ang iyong mga anak, Panginoon. Lord, dalangin din namin ang aming mga kapatid na wala pa rito, Lord God. Idako mo ang kanilang mga pangyapak sa lugaring ito upang patuloy at sabay-sabay kami magpupuri sa umagang ito, Panginoon. Lord, salamat, salamat. Dalangin din namin sa buong maghapon, Panginoon. Kami ay iyong iingatan, Panginoon. At sa gagawin namin, Panginoon, na Christmas party, Panginoon, ang family day namin sa umagang ito, Panginoon, Lord, ikaw magpapala, Panginoon. Ikaw ang gagabay sa amin, sa aming gagawin, Panginoon. Lord, salamat, salamat sa umagang ito, Panginoon. Ibinabalik na lang namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Amen! Isang maganda at pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Bigyan nga po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Diyos na mabuti. Amen! Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, nagagalak akong kasama kita magpuri ngayon. Hallelujah! Sabay-sabay natin pili ng ating
sa'yo ay inalang. Basta magsaya ka, papuri sa Kanya. Hindi niya na ibibigay. Ano pa bang hindi mo natatanggap? Buhay at pag-ibig sa'yo ay inalay. Kaya magsaya ka, papuri sa Kanya. Nalagtak mo iyong kamay, sumayaw nang walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa'yo, Diyos na buhat. Palakpak mo iyong kamay, sumayaw nang walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa'yo. Palakpak mo iyong kamay, sumayaw nang walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa'yo, Diyos na buhay. Palakpak mo iyong kamay, sumayaw nang walang humpay. Sumigaw ka ng papuri sa'yo. Diyos na buhay. Diyos na buhay. Papuri ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa presensya mo nagpupuga ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Oh, 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 oh. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Nagpupuri wang ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Lumalapit sa presensya mo, nagpupugay ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri ka, sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Sabay-sabay namin sasalubong ng Panginoon ang pagpapalang ibibigay ko sa bawat isa sa araw na ito. Hallelujah, hallelujah. Bayan umuuhos na Yahweh, Yahweh. sa ngalan niya'y may pagpapaligan.
Yahweh, Yahweh, Sa Kanya'y kalugay. Yahweh, Yahweh, Ikaw ang lahat ng kilala. Yahweh, Yahweh, Pala'y tumutuhos na. Yahweh, 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 Yahweh. Ang tunay na Diyos ay ng mga hari, tapat kailanman, di magbabago. Oh, 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 oh. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi magbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah, Lord. Tunay nga, Panginoon, na ika'y tapat sa aming mga buhay. Tunay nga, O Diyos, na hindi ka nagbabago kailanpaman. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming pagkakasala, patuloy pa rin namin nararanasan, Panginoon, yung iyong katapatan, yung iyong kabutihan, Panginoon, at ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Kaya't marapat lamang po namin ibalik sa iyo yung pinakamataas na papuri. Karapat-dapat, pagkukulang ng kapal, at ugas mong pagsinta. Habang walang kakayanan, masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng kapal, at wagas mong pagsinta. Habang walang makayanan, masulian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo sa aking ibig mo ako nang di kayang umbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, kahit minsan ay di niya pahirapan, nabanalan ka, walhatian. Salamat sa sumpulang biyaya mo. Hallelujah, Lord. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, at wagas mong pagsinta. Habang walang kakayanang masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap
Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan ay di nabahira ng kabanalan ka, walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. Niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan ay di nabahira ng kabanalan ka, walhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang O Diyos ng katarungan at katuwiran, na kahit minsan ay di nabahira ng kabanalan kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya
Panginoon. Naawitin muli namin ang iyong kabutihan sa aming mga buhay. Hallelujah, Lord. Yes, Lord Jesus. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha'y luluwa, hatiin ka. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha, luluwal, hatiin ka. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha't luluwal, hatiin ka. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong nilikha'y luluwal, hatiin ka. Napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Napakabuti mo, oh, aming Diyos Ama. Iyong nilikha'y luluwal, hatiin ka. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, oh, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. O napakabuti mo, itiklara po natin yung kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Napakabuti mo, oh, aming Diyos Ama. Iyong nilikha'y luluwal, hatiin ka. Napakabuti mo, napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man, sa buhay ko'y tapat. O minsan pawitin po natin, napakabuti ng ating Panginoong Diyos. Napakabuti mo, aming Diyos Ama.
Iyong nilikha'y luluwal hatiin ka. Napakabuti mo, hindi ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Noon, ngayon, kailan pa man sa buhay ko'y tapat. Sound. Yes, oh Jesus. Sound check. Gayon na lamang po, Diyos, ang pag-ibig mo sa sangkatauhan. Inialay mo ang kaisa-isa mong anak na sa Jesus, kaya may Pasko. Nagpakumbaba, umabot sa amin, bagaman siya ay Diyos, siya ay nanatiling mababa upang iligtas ang sangkatauhan. Salamat po dahil sa inyo pong habag at grasya, kami po ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya namin kay Jesus. Kami po ay naging anak mo at buong taon iningatan nyo kami. Sinasagot nyo po ang aming panalangin. Salamat din po dahil ang aming pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Nagkaroon kami ng buhay na walang hanggan at tinatakang kami ng banal na Espiritu na siyang tumutulong sa amin upang maging overcomer po kami. Salamat sa atmosphere of thanksgiving sa araw na ito, na kung saan punong-puno po ang aming puso ng pagpapasalamat dahil hindi nyo kami pinabayaan. Niregaluhan nyo kami ng kaligtasan. Niregaluhan din nyo kami ng pamilya, biological family, spiritual family. At pinagkalooban nyo rin kami ng matitirahang tahanan, kabuhayan, mga sasakyan. Niregaluhan din nyo po kami ng mga anak, ng mga magulang na naririto ng mga anak. Salamat din sa mga supporter, kingdom helper, destiny helper, sa mga member, workers, sa lahat po ng konektado sa church na ito. Salamat din po, meron kaming bansang Pilipinas na tinitirahan. May bayang kaming minamahal na kayo ang Diyos. Jesus reign over the Philippines. Salamat po, Diyos, sa patnubay mo po ngayong umaga. Hindi lamang kami ang pagpalain mo. Lahat ng Pilipino. Lahat ng tao sa buong mundo. Maging ang lahat ng churches na nagdaraos ng pagsamba, pagpupuri sa inyo. Maranasan namin lagi ang inyong habag, grasya. Nakakalakad kami, nakakahinga kami, nakakakita kami dahil sa inyo pong biyaya at mga kakayanan, kaloob, talento, galing din po ito sa inyo. Kaya, Lord, nagpapasalamat po kami ng araw na ito ay victory party namin dahil kay Jesus na kung saan ay hindi kami pinabayaan. Siya ang aming Jehovah Ruhi, ang mabuting pastol na kumakalinga sa amin. Maraming salamat po at lagi namin kayong pinaparangalan. Karapat-dapat kayong purihin, sambahin. Yung mga narito sa Pilipinas, nasa ibang bansa, pagpalain niyo po kami. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, glory to God po. At so, Merry Christmas po sa ating pong lahat. At iningatan po tayo buong taon. No? Kahit ang dami nating mga pagsubok na pinagdaanan, mga bagyo, lindol, pero nanatili po tayo nakatayo. Dahil po sa kanyang grasya at habag. Papasalamat din po tayo dahil ang bawat isa ay naging bahagi ng tagumpay ng ministeryo po na ating ginagalawan. Ano po? So,
nandoon na yung mga kids ministry. Salamat po sa mga kids ministry, di ba? Yung mga anak po ninyo tapo na buong taon, iningatan po tayo ng Diyos. Youth ministry, salamat po sa ministeryong ito na nagpapatuloy. Men's ministry, women's ministry, at yung music ministry at saka po social media. Ano ho? Lahat tayo ginagamit. Yung transport ministry, yung cell group ministry, yung helping ministry, kitchen ministry. Ano ho? At may nagluluto, may nagpapakain po sa atin. Siyempre, yung evangelism ministry. Ano po, talagang kaya nadadagdagan po tayo, nadadagdagan. At siyempre, sa ating secretary, sa ating treasurer, sa ating mga supporter sa iba't ibang bansa. Ano ho, dito po sa Pilipinas, sa ating mga followers, viewers, sa lahat po na nagsishare. Ano ho, salamat po na 1 taon niyo po kami sinamahan. Amen? Kaya ito pong araw na ito, sa lahat, ang bawat isa po ay mahalaga po sa ating bahagi ng katawan, kalakasan po ng katawan ni Kristo. Kaya meron man di po ako na-mention na pangalan, pero maraming salamat po sa ating pamilya at mga tao pong konektado po sa atin. Dahil buhay pa tayo. Amen? At ang dami pong sagot sa panalangin. Mga anak nyo umakay sa entablado, nagtapos ng pag-aaral, mga nakapasa sa board exam. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. At marami nakapagpagawa ng bahay, nakabili ng sasakyan. At so, nandun po lahat. Yan po yung bonus lang. Amen? Pero ang pinakamahalagang regalo po sa atin ay yung pong kaligtasan ng ating kaluluwa. Salamat din sa inyong suporta at panalangin dahil nakabili po tayo ng mga gamit sa instrumento. Tapos nakapagpagawa tayo ng kubo. At loobin ni Lord, next year may service na po tayo. Amen? Kaya salamat po sa inyong pong suporta at panalangin. Mahalaga po ang buhay po ng bawat isa kasama ng ating pamilya. Tuloy-tuloy po tayo sa paglilingkod. At lalo na po yung mga nasa ibang bansa. Ano ho? Yan pong nasa sa Amerika. Amen? Umaga-umaga nakakatanggap po ako ng message. Salamat sa inyo pong suporta kay Diyan, kay na Kuya Hiner Torres. Siyempre, diyan sina pamilya po ni na Dr. Pay, ni Pat, sina Ate Jed, sa kina Ate Maika. Amen? Hello? Kina Ate Minerva, kina Ate Cathy. Amen? Diyan kina Tito Pat. Sa Korea, kina Ate SP. Yung po mga nasa Thailand, nandito pala si Ate Leslie, yung family niya, ano ho. So, kina Kuya Ureg, yung mga, hindi ko man maisa-isa, hindi ko matandaan yung mga pangalan ng mga, ang dami nating followers sa ibang bansa. Ano ho, sina Kuya Ismael, mga mahal natin sa buhay, sina Ate Laling. Amen? So, glory to God. Ate Meldy. Hello. Thank you, Holy Spirit. So, pero ang dami po, sina Ate Rochelle, marami pong mga nasa ibang bansa na nananalangin po sa atin. Even po sina family ni Ate Joycel, nasa Amerika ngayon, na Pastor Alan. Thank you po sa inyo po lahat at suporta. Kasi ngayon po ay victory party natin. No? Yung atmosphere ng pasasalamat ay nandoon. Kung ang nanalong mayor ay may victory party, edi lalo na tayo. Na buong taon ay iningatan po tayo ng Diyos. At doon sa mga nag-share, sa mga followers, viewers, salamat din po sa inyo. Sa inyo po suporta sa ministry. At bahagi po tayo ng solusyon ng ating bansa, ng buong mundo. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. So, ang topic po natin ngayon pong umaga ay, sabi po dyan, ay Promise of Christmas. Pangako ng Pasko. Hello? So, ang Pasko po ay may pangako. Amen? Sabi po rito sa Isaiah 7 verse 14, Isaiah 7 verse 14,
Dahil dito, si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Emmanuel. Ibig sabihin po ng Emmanuel, sumasa atin po ang Diyos. Amen? So, what are the promise of Christmas? Papasok na po tayo. Ano ho? Number 1 po. Tuwing magdaraos ang Pasko, lagi natin napag-uusapan si Maria. Kilala niyo po ba si Maria? Amen? So, siya po yung ginamit ng Diyos para mailuwal sa mundong ito ang tagapagligtas. Number 1, ano ba ang pangako ng Pasko? He will use us whoever we are. Gagamitin tayo ng Diyos kahit sino ka pa man. Kahit anumang pinagdaanan natin. Amen? Hello? Sabi po rito sa Lucas 1:30, chapter 1, verse 30 hanggang 31, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at tatawagin siya'y papangalanan mong Jesus. Amen? So, iba po ang pamantayan ng Diyos, kaysa pamantayan ng tao. Para maging qualified tayo, lalo na po pagka sa sekular, nag-a-apply tayo ng trabaho, kailangan magpasa ka ng resume. At yun ang babatayan kung qualified ka o i-disqualified. Amen? Titignan pa yung background mo. Yung edukasyon, experience, i-interviewin ka pa. At tatanungin ka kung anong bagay meron ka o anong alam mo. At yun ang magiging batayan nila para tanggapin tayo. Sa mundo yon. Amen? At minsan kailangan pa tayong mag-submit ng police clearance. NBI. Baka may record tayo, di ba? Sa mundo po yan. Pero alam niyo po ba, sa Panginoon, kahit sino ka pa man, ordinary ka man tao, ano man kalagay mo sa buhay, ano man ang pinagdaanan mo sa Panginoon, ang Diyos sa purpose sa ating buhay nakatingin. Ang ganda po ng inawit natin kanina. Dahil sa kanyang habag at grasya, tayo kinahabagan lang ng Diyos. Amen? Tayo po yung mga tupang ligaw. At ang sabi po ng Biblia, walang matuwid. Roma 3:10-23. Walang sino man naging karapat-dapat. Pero dahil may Pasko, kailangan si Jesus ang manaog. Kailangan siya ang umabot, magpakumbaba. Kailangan siya ipanganak doon sa sabsaban na mababang kalagayan. Amen? Yun ang grace. Sabihin niyo sa inyong katabi, yun ang grace. At alam niyo po, si Maria ay, sabi po ng mga Bible scholar, mga nasa 12 to 16 years old na siya. Amen? Noong time na iyon. So, napakabata pa niya para gamitin ng Diyos. At si Maria ay isang mahirap lang. Amen? Kasi sa kultura po ng mga Hudyo, nung panahong iyon, inihahandog po yung panganay na lalaki. Kapag may kaya ka, nakakapaghandog ka ng mga tupa. Amen? At kung ikaw naman ay isang mahirap lang, ay kalapate ang ihahandog mo. Amen? Para sa paghahandog ng panganay na anak. At ang naialay po ni Maria at ni Jose, kalapati lang. Sabihin ay ordinary tao siya. Siya ay isang mahirap lamang. Ano po? So, at ito po si Maria, kung makikita po natin ay, yung lugar po ng Nazareth, ito po ay may bad reputation. Masamang lugar po ito, yung Nazareth. At kahit po si Nathaniel, sabi niya po dito sa John 1:46, sabi niya po dito, anak, nandyan. Sa John 1:46, sa tingin niyo po, sabi po ni Nathaniel,
may mabuti bang maaring magmula sa Nazaret? Amen? Tanong ni Nathaniel. Ibig sabihin, ang Nazaret po ay may bad reputation, pero galing doon si Maria. Hello? So, kaya sa Diyos po, pwede niyang gamitin ayon sa kanyang purpose at plano sa ating buhay. Amen? Kahit isang bata, o isang mahirap, galing sa masamang lugar, pero ang nakikita kasi ng Diyos kay Maria, yung pagiging righteous niya, matuwid, mabuti, matapat. Amen? Kaya, huwag mong i-degrade yung sarili natin. Amen? Lahat tayo pwedeng gamitin po ng Diyos. Ano ho? So, ang pangako po kasi ng Pasko ay tulad po ni Maria na ordinaryong tao. So, una po ay gagamitin tayo. Siyempre, kailangan magkaroon talaga tayo ng relasyon po kay Kristo. Alam niyo po ba yung the greatest gift sa atin na ay walang iba kundi ang Panginoon Hesus. Pinakadakilang regalo. Salamat sa mga regalo. Noong pa nakakatanggap na tayo ng mga hotdog, manok, hito, pera. Ang dami na. Amen. Yan ay bonus lang. Bonus lang po yan. Mamaya, marahil, manalo kayo sa raffle. At salamat po sa mga supporter. Salamat po sa mga naging bahagi. Salamat sa buhay po ng bawat isa para maidaos natin itong victory party para kay Jesus. Pero alam niyo po yung dakilang regalo ng Diyos sa atin. Sinilang ang tagapagligtas. Yan po yung Pasko. Yan po yung the greatest gift. At nung si Jesus po ay nagministeryo na dito, nabuhay siya ng 33 taon, nag-disciple siya, nung siya paalis na, sabi niya sa mga alagad, sa John 16:7, huwag kayong mangulila. Pag ako'y nasa langit na, iririgalo ko sa inyo ang banal na Espiritu. Isusugo ko sa inyo ang banal na Espiritu. Inirigalo ng Ama sa Jesus para maligtas tayo. Nung si Jesus ay mag-mission dito sa lupa, bumalik siya sa langit, isinugo niya ang banal na Espiritu. Kasi hindi natin kakayaning ma-overcome ang mundong ito kung wala po yung banal na Espiritu. Amen? So, ang banal na Espiritu, trabaho niya, nagko-comfort, nag-guide sa atin, nagtuturo din sa atin. The great teacher natin yan. Amen? Yan din ang nagpapaalala sa atin ng salita ng Diyos na atin napapag-aralan. At yan ay, nung tinanggap natin sa Jesus, tinatakan tayo ng banal na Espiritu. Kaya, ang Holy Spirit, kasakasama natin. Ngayon, ang ginawa naman po ng banal na Espiritu, siya naman po ay namahagi ng regalo. Amen? Pag binasa niyo po yung 1 Corinthians 12:7-11, diyan na namahagi po ang banal na Espiritu. Kaya tayong lahat may kaloob. Pagka binasa niyo po yung 1 Corinthians 12:8-10, nandiyan na yung word of wisdom, word of knowledge, gift of discernment, gift of faith, gift of healing, gift of miracles, gift of tongues, gift of prophecy, gift of interpretation. Yan ay bigay ng banal na Espiritu. At sa Ephesians 4:11, nandiyan naman po yung fivefold ministry. Apostle, prophet, evangelist, pastor, teacher. Kita niyo po yung tumatayo dito, yung tumayo noong simbang gabi. Iba-iba. Amen. Kasi iba't iba yung gifts eh. Yung katabi mo, iba yan. Amen. May originality yan. Amen. Pagdating po doon sa Romans chapter 12, verse 6-8, yan naman yung 7 ministry gifts. Yung teaching, exhorting, giving. Kaya kita nyo po, grabe. Ang church din natin ay mapagbigay. Amen? Gift po yan eh. Ruling sa government. Di ba si Caprique, namahala din niya sa gobyerno. Showing mercy, helps. Ibig sabihin ay sa pagtulong. Mga gift po yan. Regalo po yan ng banal na Espiritu.
Nakikita niyo po ba, pag may udyok ng banal na espiritu, hindi tayo mapakanali. Amen? Hello? Para bang may apoy sa ating puso na kailangan gawin mo ito sa kaibigan mong ito, kapatid mong ito, o kamag-anak mong ito. Kasi yan po ay gift of the Holy Spirit. Amen? So, lahat tayo meron yan. Kasi po, alam niyo po, nasa tiyan pa tayo ng ina natin. Pag binasa niyo po yung awit 139, verse 13 to 16, sabi po daw, nasa tiyan pa tayo ng ating ina, hinubog na tayo, hinugis. Shinape tayo doon. At pagdating ng verse 16, nakalagay po doon na siya din na nakakaalam kung ilang taon ng ating buhay. Kaya may purpose eh. Sabihin mo sa iyong katabi, may purpose. Kaya tayo ipinanganak, kaya tayo isinilang sa mundong ito, may layunin ng Diyos. Hello? Kaya nga po, napakahalaga po na una, kagaya ni Maria, ginamit siya ng Diyos. Amen? Hello? Ordinaryong tao. Hindi po masama na yumaman. Mas maigi nga yung mayaman kasi international gagamitin tayo. Amen? Kaya nga maraming professional dito, di ba? Grabe mga yan pagka ginamit. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. Ho. So, sabi po rito sa unang Pedro 4 verse 10, bilang mabubuting katiwalaan ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayanang tinanggap ninyo sa ikakapakinabang ng lahat. Bakit tayo pabuti ng pabuti, paunlad ng paunlad, palago ng palago, ang mga pamilya natin, even ang church? Bakit? Nagpapagamit ang bawat isa sa atin. Kaya mahalaga ang buhay ng bawat isa sa atin. Salamat po, dahil matatapos ang taon, nilakaran natin yung word natin, walking in faithfulness. At sa December 28, huwag po kayong mawawala. Doon natin i-release yung word natin, 2026. Amen? Iba po kasi may word, may focus ka eh. O, di ba, yung focus natin na sa 2025, maging matapat ako, kahit sa maliliit na bagay. O, grabe, ang daming promotion. Yung mga hindi natin na-expect. Amen? Di ba, yung sariwan-sariwa, si Ate Princess, si Ate Hannah, hindi nila na-expect na papasa sila sa board. Amen? Nagkamali pa. Amen? Pero may grace eh. Amen? May habag ang Diyos. At ganyan din po mangyayari sa inyong mga anak at apo. Wala pong lalampasan ng Diyos. Pagpapalain po tayong lahat, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Hindi po sa sarili nating lakas, hindi sa ating kakayanan. God is in control. Ano mang bagay. Di ba, bless po tayo. Amen? Bumagyo, lumindol. Ang kabuhayan natin hindi nasira. Umaani po yung magsasaka. Mga naghahalaman. Ni hindi tayo nawalan ng internet. Tuloy ang gawain. Ni hindi nawalan ng kuryente. Walang natanggalan ng bubong. Pero hindi tayo masaya kasi may mga probinsya na nawalan ng bubong, nawalan ng mahal sa buhay, nawalan ng kabuhayan, pero may pabor sa Diyos. Amen? Our church is a church of answered prayer. Hindi tayo perfect, pero nagsisikap tayo na gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? So, glory to God. Ano ho? So, mga dapat gawin sa mga spiritual na kaloob. Ayan. 3D. Alam niyo po, mayroon tayo, discover. Sabi mo siya katabi, discover. Discover mo yan. Saan ba ako mahusay? Saan ba ako magaling? Ano ba yung purpose ng Diyos sa akin? Ano ba ang linya ko sa buhay? Discover. Yung iba, nakita na. Yung iba, naghahanap pa. Pero habang nabubuhay ang tao, may pag-asa. Sabi po sa Mangaral 9:4a. Amen? Discover. Sabihin mo sa katabi, discover. Tapos, develop. Develop natin yan. Amen? Makikita po yun ng tao eh. Pagka nakita yung gift mo, hahanapin ka eh. Kung barbero ka, hahanapin nyo si Kuya Arnold. Amen? Kapag ka naman sa mga gawain na mga bubong-bubong, kaysa may sina Kuya Per, yung team nila. Amen? O, di ba? Mga gift po kasi yan eh. Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon.
Sa pagluluto, hanapin natin si Kuya Joey. Amen. Si Ate Chona. Ate Minda. Ay, masarap sila magluto eh. Amen. Sa pagtulong, alam naman ninyo yung mga nilalapitan dito. Amen. Lahat yan ay mahalaga. Discover, develop, merong magagaling sa negosyo. Amen. Pag hinawakan ng kamay nila, grabe. Namamayagpag. Hello. May magaling sa computer. Sa pagtugtog. May mga bata dito, mga gifted po yan. Amen. Nung dati, napakaliliit pa. Dumating po ako dito, mga napaka-sobrang bulilit na mga yan. Ngayon, mga professional na. Pagdating po sa social media, alam nila. Dati nga po, hindi ako sa social media. Sila ang tagapagturo natin eh. Amen? Bakit? Gift eh. Sabi mo sa katabi, gift. At, syempre, nagpapasalamat din po tayo sa mga intercessor. Dito po, kada umaga, lagi po may nananalangin. Amen? Amen? Hello? 1 taon po yun. Yung lagi po namin kasama dyan, sina Kapitan. Ito sa inyo, si Capri, kay si Nati Irma, na Kuya Joey, Kuya Per, sino pa ba? Kuya Ning. Amen, si Ma'am. Everyday po yun, 1 taon. 1 taon po kayo pinapanalangin nila, natin. Amen? 1 taon din tayong tinutugtugan ng mga music team. Kaya, amen? Di ba? 1 taon tayong pinaglingkuran ng mga manggagawa ng Lord. Hello? Kaya salamat po sa mga workers, sa inyong lahat. Hindi ko man po nabanggit yung mga pangalan ng bawat isa. Mahalaga po kayo. Every ministry. Hello? Discover, develop, dedicate. Di ba? Yung gift mo, dedicate mo. Lord, ito ako. Ito yung purpose ko. Kaya gamitin mo ang buhay ko. Salamat dahil buhay pa ako. Amen? Ang sarap po mabuhay eh. Amen? Tusin mo, kasama mo ang pamilya mo. Kaya dapat punong-puno tayo ng pagpapasalamat eh. Minsan, di ba, minsan nagko-complain tayo dahil ang daming labahin. Pasalamat tayo, ibig sabihin nun, kasama mo ang pamilya mo. Amen? Di ba minsan, kung titingnan mo, wala tayong dahilan para hindi magpasalamat eh. Minsan ay nasa ibang lugar ka. Ay minsan ay parang gusto mo na mag-complain dahil wala kang maparkingan, wala kang magararahihan. Dapat ka magpasalamat, ibig sabihin, may sasakyan ka. Amen? Minsan nagko-complain tayo dahil ang laki ng bill. Ibig sabihin, ang dami mong appliances. May aircon ka. Amen? Kaya pasalamatan mo ang Diyos. Hindi, i-reverse natin ang kaisipan po natin. Si Matthew Henry nga po ay hinold up. Alam mo po, lumabas sa kanyang puso, Lord, salamat po, hindi ako pinatay. Tapos sabi niya, salamat po, hindi ako magnanakaw. Ako ang ninakawan. Amen? Hello? Palakpakan po natin ang Panginoon. So, discover, develop, dedicate. Pangalawa. Ano po yung una? Kahit sino ka pa man, gagamitin ka ni Lord. Number 2, who will be with us. Sabi po dun sa Lucas 1:28, lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito. Magala ka. Ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos. Sumasa iyo ang Panginoon. Amen? Sumasa iyo. Yun ang keyword. Sumasa iyo ang Panginoon. Sasamahan tayo ng Diyos. Kahit tayo may mga pagsubok at problema, si Maria, marami po siyang pagsubok. Amen? Pero ang nasa mindset niya, kasama ko ang Diyos. Ganon din po tayo. Buong taon tayo, ang dami nating nilampasan, mga sakit na pinagaling. Amen?
Supernatural na pagkilos na hindi maipaliwanag ng mga doktor at tao bakit hanggang ngayon buhay tayo. Amen? Kasama natin ang Diyos. At sabi po rito sa Lucas 1:30, isa po ito sa word na narinig ni Maria sa anghel ng Diyos. Sabi po sa Lucas 1:30-31, sinabi sa kanya ng anghel, huwag kang matakot, Maria. Grabe, sabi mo sa katabi, huwag kang matakot. Sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos, makinig ka. Ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya'y papangalanan mong Jesus. Ibig sabihin po nito, ang keyword dito, huwag kang matakot. Kaya hindi tayo natakot ng 2025 eh. Dahil alam natin, kasama natin ang Diyos. Alam niyo po si Maria, kung maraming dapat siyang ikonsidera na takot. Unang-una, nabuntis siya, pwede siyang hiwalayan ni Joseph. Kasi hindi naman nagsiping sila eh. So ginamit lang si Maria para magdalang tao ni yung siya ng banal na espiritu. Nakatakda po siyang ipakasal. Natakot si Maria. Amen? Isa po yun sa kinatakutan niya. Pangalawa, sa kultura po ng Hudyo, pag nabuntis ka, na hindi ka kasal, babatuhin ka hanggang sa mamatay. Batas po yun eh. Isa din yun sa kinatatakutan po ni Maria. Hello? So, marami po na pinagdaanan po si Maria, pero ang pinangahawakan niya ay kasama niya ang Diyos. At di ba, kung tinitingnan po natin na kahit anong ungol at ingay ni Herodes, hindi niya mapatumba si Jose at si Maria. Kasi pinapapatay yung si Jesus eh. Pinapapatay eh. Kasi itong si Herodes, sumisimbolo po ito kay Satan eh. Ay threat sa kanya si Jesus, ipinanganak. Kaya para madali niya, masigurado niya na mapatay ang bata na si Jesus, pinapatay niya yung 2 taon pababa. Amen? Pero dahil si Jose at si Maria kasama ang Diyos, pinapunta sila sa Egypt na iligtas si Jesus. Amen? Hello? Kaya po, ganun po tayo. Hindi niyo po ba napansin na 1 taon tayo, kahit anong ungol ng demonyo, ingay ng kaaway, natumba ba tayo? Napatumba ba tayo? Lalabas nga tayo ng 2025. Punong-puno tayo ng pagpapasalamat at pag-asa. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Kagaya po ni Maria. Amen? So, palakpakan po natin ang Panginoon. Alam niyo po, sa body of Christ, hindi lang sa atin, sa buong katawan ni Kristo sa Pilipinas, sa ibang bansa, walang sandata na ginawa para gabiin tayo. Alam niyo po ba ang sabi ng Panginoon Jesus kay Pedro? Doon po sa Mateo 16:18-19. At ngayon ay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia at kahit pintuan ng impyerno ay hindi makapananaig sa iyo. Anumang talian mo rito sa lupa, tatalian sa langit. Anumang kalagan mo rito sa lupa, kakalagan sa langit. Ganyan po tayo. Iniingatan ng Diyos. Lalo na po yung dugo ni Jesus. Kapag ginamit natin yan, pinatakip natin yan sa ating mga mahal sa buhay. Yan po yung ating dinideklara araw-araw. Lord, walang aksidente, walang sakuna, walang trahedya sa pangalan ng Jesus. Maingay po kami pag nagpe-pray po kami dito sa Don Watts. Amen. Kasi warfare po yan. Mahalaga alam natin. Kasi na makipagdigma. Ano ho? Hello? Hindi masama yung over-prepared kaysa under-prepared. Ba't mo iintayin yung kaaway? Hindi pa nadating yung kaaway. Sabi ni Pablo, Ephesians 4:27, huwag natin bigyan ng pagkakataon ng dyablo. Hindi pa dumarating yung pagsubok at problema, tinataboy mo na. Amen? Hindi pa dumarating yung sakit, tinataboy mo na. Lalo na po ngayong buwan ng December. Amen?
Stay disciplined. Sabi mo sa iyong katabi, stay disciplined. Amen? Baka mga taba-taba. Amen? Hello? Wisdom guided po tayo. Amen? Binigyan naman tayo ng Diyos ang wisdom eh. Masarap po mabuhay eh. Ninunturing nga. Ilang taon na po kayo ninunturing? Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa lahat po ng mga senior citizen, marami na po dito senior citizen. No? Ayan, sinain ng Lourdes. Ang dami. Palakpakan natin ang Diyos sa mga senior. Alam niyo po, sabi po sa awit 90 verse 10, pag nakarating ka ng 70, malakas ka na. Amen? Sino kayo boy yata? Senior na rin yan. Amen. Alam niyo po, sabi po ng panalangin ni Moises, awit 90 verse 10, Lord, binibigyan niyo kami ng 70 taon gulang. Kung malakas, 80. Kaya kapag tayo naka 70 taon, na-achieve na natin yung goal sa buhay. Pagka lumampas daw ang bonus na. Kaya si Ninong Tureng, may bonus po siyang 16 na taon. Amen? Yun po yung biblical. Hindi po ako may sabi. Basahin niyo po yung awit 90 verse 10. Kaya sasamahan tayo ng Diyos. Amen? Kaya papasok po ang 2026. Punong-puno tayo ng pag-asa. Amen? Pananampalataya. May new idea. Sabi mo siyang katabi, new idea. May new revelation. May bagong bagay na magaganap sa ating buhay. Huwag tayong susuko dahil kasama natin ang Diyos. Number 3. Ano po yung number 2? Kasama natin ang Diyos. Number 3, He will fulfill His promise. Tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Sabi mo sa katabi, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Sabi po rito sa Lucas chapter 1, verse 34 hanggang 35, sabi po ni Maria, yung sila'y nag-uusap ng anghel, paano pong mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen. Tanong ni Maria, sumagot ang anghel, sa iyo ang Espiritu Santo at magpapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Actually, propesiya pa po ito ni Isaias. Doon sa text natin, Isaiah 7 verse 14 na may ipapanganak na lalaki. Amen? Hindi pa kumpleto ang Bible noon. Ang Bible po noon ay Old Testament lang. Amen? Ang New Testament, kaganapan niya ng prophecy. Amen? Kaya pag binasa niyo yung 4 Gospel, Mateo, Lucas, Marcos, John, story yan ng Panginoong Jesus. Naganap. Amen? Hello? Kaya yun ang the best na pangako eh. Alam niyo po, merong nag-iintay na sa pangako ng Diyos, ang pangalan ay Simeon. Sa church siya nakatigil. Nung may panganak si Jesus, dinala ni Maria at ni Jose yung bata sa templo. Ang tao po doon si Simeon. Ito pong si Simeon ito, pag binasa niyo po yung Lucas chapter 2 verse 25 hanggang 31, naniniwala sa pangako ng Diyos. Grabe, hindi pa niya nakikita, naniniwala siya. Ganun po ba tayo? Hindi pa nangyayari, pinapasalamatan na natin ang Diyos. Lord, salamat po sa promotion ng aking anak. Makakapasa po siya sa board. Ano nangyari? Nakapasa. Bakit? Ang tawag doon, pinapasalamatan mo na mangyayari. Pangako nga eh. Amen? Si Simeon, ganun din. Kasi, ito si Simeon po ay may takot sa Diyos. At puspos siya ng banal na espiritu. Matyaga siya naghintay. No? Siguro, mahabang panahon siya naghintay. Pero, nagkaroon ng katuparan yung pangako na may isisilang. Hindi lamang sa Isaiah 7 verse 14, maging sa Isaiah 9:6, may isisilang na tagapagligtas. Emmanuel. Amen? Prinsipe ng kapayapaan, mamamahala sa atin. Amen? At alam niyo po ba, kapag isang tao nakaka-encounter kay Jesus,
Hindi natatakot sa kamatayan. Sabi po ni Simeon, nung kinalong niya si Jesus, ibinigay po ni Maria at ni Jose, Panginoon, kahit ngayon kunin mo na ako. Kahit yumaong mapayapa, yamang nakita ko na ang iyong pagliligtas. Kaya yung isang taong may relasyon sa Diyos, payapa po yan. Hindi po natatakot siya mamatay. Amen? Bakit? Alam niya ang kanyang pupuntahan. Bakit? Yun po yung pangako ng Pasko. Sabi mo siya, ang katabi yun ng pangako ng Pasko. Kaligtasan. Amen? At alam niyo po, may tinatawag po kasing dalawang kinds ng blessing. Two kinds of blessing. Anak, nandyan yan. Ho. Isa pa. Ayan. Gusto kong malaman niyo po ito. Kung gaano ang Diyos ay sobrang grasya at mahabagin. May tinatawag na two kinds of blessing. Number 1 po ay common blessing. Pag binasa niyo po yung Mateo chapter 5, verse 45, sabi po doon, pinapapatak niya ang ulan. Pinasisikat niyang araw sa mabuti at masama. Ang biyaya ng Diyos para sa lahat, mabuti yung masama. Pinapapatak niya yung ulan, pinasisikat niya yung araw. Amen? Hello? Yung common blessing, yung para sa lahat. Sabi mo sa katabi, para sa lahat yun. Pag binasa niyo po yung Mateo 5:45, may tinatawag namang special blessing. Sino ang nakakakuha ng special blessing? Supernatural. Ito po yung mga anak ng Diyos na nagmamahal sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Iba ito, special ito, supernatural ito. Naalala niyo yung patotoo ni Princess? Binuran niya. Yung Ate Princess, yung binuran niya, akala niya wala na siyang pag-asa. Sabi nga ni Ate Hannah, nakakatulog ka pa ba? Amen? Pero ito po ang sagot. Sa mga anak ng Diyos, sabi mo siyang katabi, katulad mo. Katulad po natin. Anak, pakibalik sa 1 Corinthians 2:9. Sabi po rito sa 1 Corinthians 2:9, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o narinig ng tainga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ito po yung nakakatanggap ng special blessing. Yung matapat tayo sa Diyos. Ginagawa natin kahit mahirap. Pero alam natin ang gusto ng Diyos. Yung gumaganap ng purpose ng Diyos. Nakakatanggap yan ng blessing. Lahat naman may blessing eh. Kaya nga may common blessing eh. Pero gusto po ba nating maranasan yung special blessing? Amen? Matupad yung pangako ng Diyos. Gawin natin ang gusto po ng Diyos sa ating buhay. Lord, not my will, but your will be done. Hello? Amen? Yan naman po ang pangako ng Pasko. Promise of Christmas. Sabi rito, what are the promise of Christmas? Number 1, He will use us wherever you are. Whoever we are. Amen? Kahit sino pa man, ano mang pinagdaanan mo, gagamitin tayo ng Diyos. Number 2, He will be with us. Kasama natin ng Diyos. Hindi tayo dapat matakot. Amen? Number 3, He will fulfill His promise. Tutupad rin ng Diyos. Amen? Kung hindi tinutupad ng Diyos yung pangako natin, wala tayo dito. Pero bakit pinapasaya tayo ng Diyos? Bakit pinapalakas tayo ng Diyos? Dahil tinutugon ng Diyos yung mga prayer natin. Amen? Our church is a church of answered prayer. Kaya ito pong araw na ito ay victory party para kay Jesus. Dahil iningatan tayo buong taon. At sa 2026, marami pa siyang magagandang bagay, mabubuting bagay na gagawin sa ating mga buhay. Tayo po tumayo, magpasalamat po tayo sa Diyos. Awitan po natin ang Panginoon. Yes. Awitin natin ang goodness of God. Lord, salamat po dahil buong taon ay sinamahan niyo kami. Salamat sa buhay. Sa buhay ng bawat isa.
at maging mga followers namin, viewers, sa lahat ng konektado po sa church na ito. Thank you po. Mahalaga po ang bawat isa. Salamat na lalabas kami ng 2025 na punong-puno ang aming puso ng pagpupuri. Papasalamat. Damihin niyo po yung mensahe nito. Mag-focus tayo. Kagaya po ni Maria, gagamitin tayo ng Diyos. Sasamahan tayo ng Diyos. Tutuparin niya ang pangako niya sa ating buhay. Yes. Alalahanin mo yung taong ito, ang daming himala na ginawa ng Diyos sa iyo. Kumonek tayo sa Diyos. Pag nananalangin tayo, may naaayos. Pag nananalangin tayo, may nabubuo. Pag nananalangin tayo, may itinatayo ang Diyos. Sa Tagalog, awitin natin sa Tagalog. Sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Kabutihan ng Diyos ay tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko, kabuti. For the last time, siya'y tapat. Nananatiling tapat ang Diyos sa atin sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang
kabutihan ng Diyos. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Papasalamat po kami, O Diyos, sa katapatan nyo sa buhay ng bawat isa, sa aming mga angkan at pamilya, narito sa Pilipinas, nasa ibang bansa, mga followers namin, viewers, mula bata hanggang matanda, lahat ng konektado sa church na ito. Salamat sa pag-iingat nyo sa amin sa buong taong 2025. Salamat sa pag-asa, pananampalataya. Thank you na magpapagamit po kami sa inyo patuloy dahil kasama namin kayo. Salamat sa pagtupad nyo sa aming mga pangako. Yung mga prayer ng bawat say, dinirinig nyo. At salamat, bless nyo ang bawat isa. Tulad po ng panalangin ni Jabez, pagpalain nyo po kami. Palawakin nyo po ang aming mga territory, palawakin nyo po ang aming mga impluensya. At iligtas kami palagi sa kapahamakan. 2026, masaya kami at may kapayapaan. Excited kami sa darating na 2026, O Diyos. At kung kayo po ay bago, ngayon lang kayo nakadalo, marahil nasa tahanan ka, marahil ay nasa ibang bansa ka, ang pangako ng Pasko ay sasamahan tayo ng Diyos. Gagamitin tayo ng Diyos, tutuparin niya ang pangako niya, at gusto niya na iligtas tayong lahat. Kung bago ka, sabihin mo, Panginoong Hesus, salamat po sa iyong pag-ibig. Nanaog ka rito sa lupa, isinilang ka upang ako'y abutin. Inaamin ko, ako'y isang makasalanan. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Lord, salamat po sa mga tumanggap ngayon. Narito man sila sa Pilipinas, sa ibang bansa. Akayin niyo po sila sa landas ng inyong katuwiran. I-bless niyo sila, maging ang kanilang pamilya. Ang pangalan nila ay nakasulat sa aklat ng buhay. At dalangin ko, i-bless niyo sila. At i-bless din niyo po ang kanilang mga kabuhayan. Ang bawat isa, i-bless niyo po ang aming mga tinatangkilik na kabuhayan dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Salamat sa promotion. 2026 ay maranasan namin ang 1 Corinthians 2:9. Excited po kami. Punong-puno kami ng pag-asa. Salamat sa answered prayer. Hindi lamang kami ang pagpalain nyo, lahat ng church sa Pilipinas, sa ibang bansa. Maranasan po nila ang diwa ng Kapaskuhan. Maranasan din po nila ang encounter kay Jesus. At salamat din sa aming minamahal na bansang Pilipinas. Matatag ang Republika ng bansang Pilipinas. Salamat sa aming Pangulo. Ingatan nyo siya. At pagpapalain nyo po ang aming bansa. Magbibenepisyo ang next generation. Kung may paglilinis man, salamat. Ito po ay sa ikahaayos po ng aming bansa. Thank you po. At ang mga church, lagi lamang manalangin, O Diyos. Maraming salamat po. We are blessed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all po. At purihin po ang Diyos.